Pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hirap naman na maging number one. Daming advertisement. Oras Bishop Ephraim Fautagana, alas 8:16. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Dinig na po hanggang Malacanang. Magandang umaga Malacanang, maganda umaga Pilipinas. Maayong buntag diha sa Cebu, mga dong, mga dahay. Okay na po ba tayo dyan? Ako, hindi pa, ha? Abay, hinahanap po mga kuyang mga ateng. Ayan mga dong, mga dahay, hanapin natin. Nasaan yung 26 billion pesos na pondo para sa flood control project? Ha? Nasaan ang mga congressmen? Ayan, di ba alam mga katunyeng, sabi yung isa daw nasa London Bridge. Yung iba ay nasa Geneva, Switzerland. Ayan. Baka nagbibilihan doon ng mga ng mga Swiss knife. Bali shoes, ayan. Rolex. Abay, sino ba ang mga kongresista ng Cebu? Ayan. Ilan ba sila, ha? 5 bang distrito ang Cebu? Governor Pam, ha? Governor Pam Barisinco. Ayan. 4 pala. Dinagdagan ng isa, ha? Abay, edi mag-roll call tayo kung nasaan yung mga kongresista ng Cebu, mga kaibigan. Abay, sabi na ating bubit dyan sa Cebu City, pastilang mangyudong. Ayan. Ang tatakaw naman nila. Ayan. Abay, mag-roll call tayo. Sino ba ang mga kongresista ng Cebu? Ayan. Unahin natin. Ladies first. Ika nga. Ayan. Ladies first sa katunying, ha? Ayan. Eto, Congresswoman Rhea Gullias. Ayan. Where na you, Congresswoman Rhea Gullias? Number 2, aba, eto matapang ito. Nagbalak pang tumakbong, nag-ambisyon maging speaker ito, ha? Congressman Duke Frasco. Ayan, nasaan ka, Congressman Frasco, ha? Eto pa, number 3, Congressman Edu Rama. Ayan, nasaan si Edu Rama? At Congressman Lagon. Ayan,
At sino itong congressman na ito, ha? Bakit hindi binanggit yung iba ang pangalan? Congressman Lollipop. Lollipop, ano? So, 5 po mahabi itong kongresista ng Cebu. Tama ba? Ayan, 5 yung congressman ng Cebu. Kung 26 billion po, Mr. President, po Presidente, ha? Abay, ang inilaan na flood control project dyan, kung maganda ang dibay-dibay, ayan, o di, dibay-dibay nga natin Don Pobre, ayan, yung 26 billion divided by 5, ayan, kung halimbawa fair share yan, hating kapatid, magkano ang, ayan yung aking computer, 5.2 billion, wow, bawat isa, nasaan yan? Diyos ko naman, Bakit ganito ang sinapit na ating mga kababayan dyan sa Cebu, ha? Kakalungkot, ha? Pagkatapos makita natin mahabigyan yung mga mambabatas natin, ilang senador, naku, sino itong senador na limpak-limpak pala ang bank deposit sa Amerika, ha? Sa Citibank ba ito? Milyones na dolyares, ha? Sabi ng ating bubit, kung imumultiply mo ngayon na Mr. Michael is my guy sa 58 na lang. Ayan. Abay, abot ng 6 billion pesos. Wow! Ano kaya, saan kaya galing yung dollar account na yan sa Citibank ba? Kaya pala may nag-o-observe ng mga taga-US Embassy sa ICI. Allah! Alam ba nila ito? Ha? At pakakawalan pa ba yung bank account na yun, yung mga dolyares dun sa bangko sa Amerika? Tapos nahagalit talaga mga kuyang maating, kaya atang mga kapatid sa INC talaga di na mapigil ang kanilang galit sa mananloob. Kaya hindi lang isang araw, 3 araw ang kanilang prayer rally ba? Basta rally protesta, ha? Gagawin po sa Luneta at sa EDSA mga kuyang maating. Ayan, November 16, 17 at 18. Abay, pati mga bata ngayon socially aware na rin po mga kuyang mga ating, politically aware na rin. Pati mga bata nasa elementary nagtatanong kung pwede rin ba silang sumama sa mga rally. Di mas lalo na kung nalaman pa yung yaman ng ibang politiko natin na kaduda-duda naman ang pinanggalingan ng kanilang yaman, ha? Buti man lang sana kung mga anak ni Henry C. Ayan, Lucio Tan, ayan, Ayala, ha? Ayan, Ramon Ang o kaya Manny B. Pangilinan, ang mag-front ng kanilang kayamanan wala kang masasabi dahil alam mo mga negosyante ang mga ito. Pero kung ang ilang mambabatas natin mabigyan senador o congressman ang mag-flow-front ng kanilang wealth, ha? Na alam natin na ang kanilang negosyo naman ay politika. Abay, magdududa ka na at magagalit ka, ha? Abay, sabi ko sa isang official, bossing, sabi ko, pwede ba malaman yung mga mambabatas natin na may mga private jets at nagagarahang magandang helicopters? Ayan, pwede ba malaman kung ilan yan? Ilan yung mga biniling private jets na gamit ng mga politicians? Ayan, helicopter. Ayan, at kung sino mga may-ari? Nako, alam po ba ninyo mahaibigan kung ang sabi sa akin, naku, wag na lakay. Sabi niya, bakit naman sir? Sabi ko, kailangan ma-expose natin ang mga yan. Sabi niya, wag na yan. Bakit naman? Ang sabi po sa akin mga kuyang mga ating, abalakay, kapag nalaman ng taong bayan kung sino, ayan, ang mga politiko na sandamakmak ngayon ang kanilang private jets, naggagarahan, bilyones ang halaga, ang milyon, helicopter, naku, pagka ito ay nalaman ng taong bayan,
Abay, kung gaano ang galit sa luxury cars ng mga diskaya, may mga Rolls Royce. Abay, pagka ito ang nalaman ng bayan, ang sabi po sa akin, mga kaibigan ni Lakay, baka magka-revolusyon na. Say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. Ayan, narinig niyo na po yung awitin ng The Beatles. Ayan, kaya idol natin to si John Lennon ha? Ayan, mga komposisyon niya, mga kanta niya, ang gaganda ha? Ayan, sabi, you say you want a revolution. Ayan, well, all wanna change the world. You tell me that is evolution. We all wanna change the world, then it's revolution. Talaga naman ha? Kaya lang yan ba ang real solution? Revolution? Well, you want to change the constitution? Ayan, ano bang ibang lyrics dyan, Mr. Danny Isla? Ha? Ayan, Al Mendoza, ayan mga Beatle maniac. Meet the Beatle mania. Sabi pa rito you say you'll change the constitution. We all want to change your head. You tell me it's the institution. You'd better free your mind instead. Oh, eto malupit dyan. Mga veterano ng FQS. Ayan, first quarter storm. Ha? Ayan, sabi ni ng Beatles dito but if you go carry pictures of Chairman Mao, ayan, you ain't going to make it with anyone anyhow. Wow, it's all right. Ganon ba yun? It's all right. You asked me for a contribution. Ayan lang pasay na yata si Mao Chairman Mao. Ayan, ang kailangan natin ngayon, mga kaibigan, ay Green Revolution. Revolutionary government. Ano ba yan? Yung mga kaibigan, yan ang mga narinig natin ngayon. Abay, pagka daw hindi napigilan ang rally sa November 16, 17, 18 o kaya November 30, abay, may mga nagsasabi po, mga kaibigan, na si Inday siya ang bise. Ayan, sa succession natin ha. Sabi naman ng iba gusto revolutionary government, military junta. Naku, patay tayo Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma. Mabibigat natin mga usapin ngayon. Abay, eto po, papasok pa isang bagyong malakas, super typhoon. Pero alamin mo natin ang latest mula sa Malacanang. Abay, ang Pangulong Marcos nga ba pupunta ng Cebu ngayon, Miss Let, ha? Abay, tutulong ba ang presidente para alisin yung mga nakasalansan na mga binahang mga sasakyan? Grabe, ano po, mga kaibigan. Kawawan mo, baka hindi pa bayad ang mga, baka hulugan pa ang mga iyon, ha? Pagkatapos, buti sana kung comprehensive ang insurance yan. Paano kung pagka hindi insured dyan? Patay tayo dyan. Kotse lang po yan, mga kaibigan, ha? Paano yung mga negosyo? Ayan yung mga kabahayan. At yung mga namatay, Diyos ko. Tama ba? Abot na nga ba ng 115 ang casualties? Daming bayan. Kaya ang Pangulong Marcos galit na naman. Ayan, kaya na Mr. President, huwag galit-galitan na Mr. President, ha? Abay, magsalita po kayo, Mr. President. Kumilos po kayo, ha? Ayan. Abay, kailangan we need your political will, Mr. President, ha? Ayan. At kayo po ang nagsasalita. Ayan, huwag si Binision tsaka si Claire Castro. Ayan, para sabi tuloy, abay, parang si Vince Dizon ang presidente. Ayan, wag, kaya tuloy, iba dyan, ngayong sikat ang Vince Dizon, sabi niya, meron mga Vince Dizon for president. Daming
Bayan. Kaya Mr. President, kahit paminsan-minsan po, kayo po ang magsalita, ha? Be presidential, ika nga, ha? Ayan. Pangit na mas nagagalit pa yung, sa bagay, alter ego po niyo yan. Pero dapat Mr. President bilang ama ng bayan, ayan, ipakita niyong kayo po ang leader ng bansa, Mr. President. Sabi nga po mahibigan ng kung talagang kayo po ang leader ng bansa, ang sabi nga a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Daming bayan. Report mula sa... sino nasa linya? Si Attorney Jet Maronilla. Ganun ba? O sige, sandali lamang let, ha? Silet muna, ha? Sandali lang, Attorney Jet Maronilla. Alamin nga muna tayo ng latest mula sa Malacanang, ha? At ang Pangulong Marcos ay bibiyahe yata sa Cebu. Kaya lang kaninong private jet ang gagamitin. Yung private jet ng presidente, yung ginagay pa presidential asset, yung air asset, sabi ni Secretary billionaire na milyonaryo na ngayon, Kiko Laurel Chu, ha? Abay, maganda pa yung helicopter ko kaysa dun sa ginagamit ng presidente, yung aeroplano. Ang Pangulong Marcos, pupunta ng Cebu at pinatiyak din sa DICT na walang Pilipinong mai-scam ngayong Pasko. O sige, yun muna ang biyahe sa Cebu. Aris number 14, mula sa Malacanang, please come in. Lakay, nakaschedule na yung pagpunta ni Pangulong Marcos sa Cebu pero hindi pa ngayong araw. So aabangan natin ngayon. Ngayong weekend, Lakay. Dahil ngayong araw, Lakay, ay sa Aguinaldo, Camp Aguinaldo, magtutungo ang presidente para pangunahan ng isang situation briefing sa NDRRMC. Ayun, so assessment muna. Ayan, okay. So, una niyang pinapunta yung kanyang mga miyembro ng gabinete sa Cebu, Lakay. Okay, oo. So, kailan na pupunta ng Cebu? Bukas? Abangan natin, Lakay. Secret ba? Ayan. Unang pa ni Presidente, habang nawawala yung mga kongresista ng Cebu, ayan, pumunta na siya doon. Ayan. Baka dumating mga congressman doon, bubulahin lang siya. Ayan. Anyways, ano pa ang instruction ng Pangulo sa DICT? Bakit DICT? Oo, Lakay, may direktiba, Lakay, si Pangulong Marcos sa DICT na tiyaking walang Pilipino ang may scam ngayong Pasko. Kaya ayon sa DICT, kasado na ang Oplan Paskong sigurado na titiyak na mababantayan ang consumers para maging matiwasay ang e-commerce at online transactions. Sabi ni DICT Secretary Henry Aguda, nakikipagtulungan sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa mga bangko at mga enforcers para maprotektahan ang publiko mula sa online scams na laganap tuwing panahon ng Kapaskuhan. Kadalasan daw tumataas ang online scams kapag Christmas season dahil sa pagtaas ng online shopping na sinasabayan naman ng phishing, fake websites at iba pang panloloko. Lakay? Aba, magbigay ng instruction sa NBI. Nako, Kuyang Attorney Magno, ayan, habulin natin ang mga ito, ha? Ayan, tahimik ang NBI ngayon, ha? Ngayong wala na si Director Jimmy Santiago. Ayan, PNP Anti-Cybercrime Group. Ayan, ang... anong grupo ni Gilbert Cruz, ni Yusek? Ayan, siguro habulin ang mga ito. Marami pa rito, lalo na sa Makati. Ha? Akala mo maayos na opisina, pero mga pogo yung iba dyan, scammer. Ayan. Okay nga ron. Katuwang Lakay, DICT ang law enforcement. Ayan, DICT. Ayan. Babagal. Ayan. Mahina yata intelligence nila. Okay, maraming salamat, Ms. Lat, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa'yo, Lakay. Daming bayan. Nasa ating linya po, mabigan, ang Assistant Commissioner ng and spokesman ng Bureau of Customs, Attorney Jet Maronilla. Abay, siyempre, ngayong bare months na po, mabigan. Bago yung subasta ng mga luxury cars na mga diskaya, mabigan, ayan, alam po natin na pag ganitong Christmas season, yung bang mga balikbayan boxes, ayan yung mga kababayan nating nagpapadala, ayan, alamin nga natin kung para hindi ma-scam, ayan, para kasi may time na natetenga po yung mga balikbayan boxes dyan sa Bureau of Customs. Ascom Jet Maronilla, sir. Magandang umaga po, Attorney. Ascom.
Magandang umaga po, Sir Lahayat. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood na nakikinig sa program. Sir. Ayan. Ascom, sir, ayan, una po, kumusta po ang dagsa ng ating mga balikbayan boxes? Siyempre, magpapasko. So, hindi na ba nagkakaaberya sa customs? Baka mamaya makuha yung mga balikbayan boxes January na po, February. May mga balikbayan boxes naman po na dumarating na regularly napaprocess ng kanilang mga deconsolidators. Yun na po, Lakay, no? Meron po talaga ngayong naging hindi magandang para namin tatawagin sitwasyon na especially yung taon na to, no, na parang sa aming obserbasyon, dumami yung mga deconsolidators ang tawag natin, yung naglalabas dito. No? At doon naman po sa bansa kung saan sila kinukuha, consolidator naman yan, mag-partner ho yan yung consolidator sa consolidator. Marami yung instance yan na ina-abandon na ho dito sa atin yung mga balikbayan boxes. Bakit? In fact, meron ho kami yung hinahandle ngayon, yung Makati Express. 90 containers po. Wow. Inabandon na. 9-0? Nawalan ho daw sila ng pondo, namatay yung may-ari, nagkagulo-gulo yung kumpanya. Yun ang claim nila. So, hindi na naasikaso yung balikbayan boxes at yung pong napabayaan nila goes as far as may mga dumating pa noong January pa. Naku, so yun po, yung inaayos namin ngayon, no? Kasi may mga port charges na, private port charges, no, from our terminal operators na kailangan bayaran. Hindi naman po masyadong malaki para i-shoulder ng ating mga kababayan. So ang paraan ho namin para medyo ma-waive yung mga fees na yun, kailangan i-donate namin itong mga balikbayan boxes sa BMW. At yung BMW po naman, tutulungan namin mag-distribute sa mga OFWs natin. Ayan. So mapupunta pa rin po yung mga OFWs natin na nagpadala dyan sa mga balikbayan boxes. Pwede pa po nilang maklaim, Attorney Maronilla, sir? Yes, sir. Priority naman po natin yun. In fact, meron weekly ina-update namin sila. No? Kasi napakalaki ng problema yan at ang daming OFWs talaga yung concern sa nangyari na yan. Sinuspindi na nga namin yung Makati Express. Yung Makati Express. Yung forwarder na yan. At the same time, meron hong mga pinaprepare na kaso sa kanila. Pero ngayon, ang priority ho namin, ayusin muna yung mga shipment para ma-distribute sa ating mga kababayan. Ayan, Ascom Maronilla, sir, isa pa po, ayan, ngayong bare months, dagsaan ngayon ang mga produkto, di ba? Lalo yung mga prutas, ayan, para sa Pasko at New Year. So, kumusta po ang flow, ang dating na mga imported products na pang Pasko at pang New Year? Tuloy-tuloy naman po, no? In fact, dumami na ho ngayon, no? Yung mga usual ho na in-import kapag bare months. Pagkain, Christmas decorations, yung mga pangregalo ho, no? Usually ho, may season ho yan na dumarami bigla yung garments namin, no? Yung mga ready-to-wear na items na seasonal, no? At pinangre-regalo. Dumagsa na to, no? Unfortunately, dumagsa din po yung mga nag-a-attempt na mag-smuggle din, no? Ng mga ganitong items. Kung naalala nyo, about 2 weeks ago, meron po kami binuksan na container na naglalaman ng mga smuggled na carrots. Nako. Yun po, yung mga ganyan ho, usual na ginagamit pang sahog sa ating handa ngayong Pasko. Bukod ho dun sa dumarating na lehitimo, ang dami rin ho nag-a-attempt ng mag-smuggle na kayo. Ayan. Okay, dito sa subasta ng mga luxury cars ng mga diskaya, sabi ng aking bubit, Ascom Jet Maronilla, sir, parang walang gusto yatang sumali sa auction dahil bukod sa mahal, baka daw ma-lifestyle check yung mga bibili ng kotse, sasali sa auction. Hindi naman no. May mga nagpakita na po ng interest, no. In fact, magkakaroon ho kami ng viewing, no. Ang tentative schedule ko ngayong next week, no. So
dalawang araw ho yun, at marami na rin pong nag-register para po mag-view ng mga kotse na yun. May mga nag-signify na rin po, no? Nagtanong ng mga minimum bid price, ano po yung condition ng kotse, and then of course registered to see it. So tingin naman ho namin, right now sir, we're also reviewing, no, yung bid prices namin. We're trying to make it as competitive also dun sa kung magkano yung bentahan sa merkado doon, no. Para naman ho hindi para fair din ho, no, yung presyo ang aming mabibigay. Anyway, ano naman po, ito namang ibebentang kotse na to, tingin namin we will also, regardless of that adjustment, we will still generate substantial amount of money, no, at pondo po, karagdagang pondo para sa bayan. So nandun po kami sa stage yun at tinitingnan namin yung kanyang value, comparing it to market prices and consulting yung mga experts ko, no, pagdating dito sa mga ganitong luxury cars, to be able to come up with a very fair price, and at the same time na-encourage yun natin yung mga participants. Doon yun naman sa aspect ng baka ma-lifestyle sila or hindi naman ho siguro, no. Of course, tingin naman, lalo na ho yung mga nag-signify naman dun sa mga talagang mahal, tingin namin yung mga capability naman po talaga po mga taong to. Iba naman po companies, no. I don't know why anong interest nila, but yung mga malaking kumpanya rin po that signified their intention. Meron din po kasi kaming apela, no, sa ating mga kababayan na may capability nito, no, na bukod ho dun sa pag-own nitong mga luxury cars na to, malaking tulong din po para sa bayan if we will be able to participate sa pagkuha ho nito. At the same time, owning, yung pag-own ho ng isang unit na to, parang hindi own a part of history. Oo, di ba? Kasi alam naman ho kung saan galing to, alam yung controversy nung pagbili nito. So, bukod ho din sa value ng kotse, may value din sa history yung ito-purchase. Ayan. Ascom, marami nagtatanong. Di siyempre, maraming curious dun sa Rolls-Royce umbrella. Pwede daw pag-ihiwalay yun? Ayan. Kasi siyempre, kabahin natin, pwede ihiwalay yung payong dun sa Rolls-Royce sa pagbenta, pagsubasta. No, hindi ho. Kasi yung mga nagtanong sa amin dyan, ang unang tanong ko kung nandun pa yung payong. So, part po yata ng interest yun. No? So, part po yan. Pag bibili niyo yung Rolls-Royce, nandun ho yung original pa na payong. In fact, yung isang unit naman, no? Meron yung tinatanong naman kung nandun pa yung original na champagne glass. Champagne glass. Andun pa rin. Opo. Andun pa rin po. Magkano more or less kung mabenta lahat ang mga ito sa auction na Ascom Maronilla, sir? Magkano mabibenta yan? Approximately, sir, we're looking at a little less than 200 million pesos. 200 million. At yan ay ibibigay sa National Treasury o sa DSWD? Sa National Treasury po yan. Nalagay po yan sa National Treasury. Ano po yan, Naya? Ito pong 200 is yung buong lot ng 13. Ito pong first 7, siguro ho, mga more or less, mga 100 million yan. Meron po pong second batch that would run to that amount. No? Kasama dyan yung mga controversial na Bugatti ng mga Pogo. Hiwalay po yun. Yung Bugatti alone po. Opo, yung Bugatti alone po. Special auction po ulit yung gagawin namin doon. Kasi yung dalawang Bugatti na yun, ang minimum offer na nakuha namin is about 320 million na agad. Wow! Isang Bugatti lang yun? 300 million? Dalawa na ho. Dalawa na ho. Kasi may in-engage din kami na presyo. But hindi pa naman ho kami sarado, no? Gusto namin sagutin sana kung magkano yung offers na makukuha namin. Nasa negotiated sale fees na ho kasi yun. Ibig sabihin, hindi na ho kailangan ng bidding. Anyone can just make a valid offer. And if proven to be the highest
the highest one at hindi po disadvantageous sa pamahalaan, pwede pong i-accept ng Bureau of Customs. Ayan. Mas mahal pala yung Bugatti kaysa Rolls-Royce. Wala pang payong yun, wala pang champagne glass yun. Dadalo pa ang sakay. Totoo. Parang mahal yung mga sasakyan na yun. Ascom Maronilla, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Thank you po, Sir Lakay. Mabuhay po. Mabuhay po kayo. Daming bayan. Akala ko yung proceeds sa auction ay ipapadala na sa Cebu. Ayan, para sa ating mahabang sinalanta ng baha. Attorney Jet Maronilla, Assistant Commissioner and the spokesperson ng Bureau of Customs. Daming bayan. Pero sabi na aking bubit, meron na isang Taipan, ha? Ayan, gusto rin daw sanang mag-auction dun sa Rolls-Royce. Kaya lang naisip-isip niya, umatras. Sabi niya, ay, wag na lang, sabi niya. Alam mo mga Chinoy, mapamahiin baka mama yung kamalasan daw ng mga diskaya, malipat sa kanya. Daming bayan. Standby Raymond at Paz, standby man ang Milky Rigunani, standby Edniel Parrosa. Oras birthday boy, aba Chief Justice Alex Jesmundo, ha? Happy birthday po, Chief. Ayan, abay binabata kanina Justices Joe Lopez, ayan. Sam Gaerlan, Ricky Rosario, ayan. Sino ba? Justice Japardi Maampaw. At siyempre aking idol sa Supreme Court, Justice Maidas Marquez. Oras, Mr. Edwin Ernie. Ayan, General Mel Mabilin. Alas 8:47 na. Ang time check na ito. O kaya ay nanalo ka sa raffle at i-click mo ang link para sa premyo. Naku, tandaan. Sa isang click, pwede nang makuha ang pinaghirapan mong savings. Kaya narito po ang 3 tips para iwas scam. Number 1, basta may link, fake yan. Don't click links. Number 2, huwag i-share ang OTP, username o password kahit sa pamilya o kanegosyo. Huwag ibigay ang cellphone, lalo kung ito ay may online banking app. At number 3, mga kuyang mga ating mga misis, laging maging alisto sa mga transaction alerts na ipinapadala ng bangko nyo. Kung may hindi kilalang transaction, i-report ka agad. Maging wais at protektahan ang perang pinaghirapan ninyo. Ito'y paalala mula sa BDO Unibank. Kaya ang Pangulong Marcos mismo, ha? Dahil sa mga scam na ito ngayong Kapaskuhan, pinatitiyak sa DICT na dapat ay walang Pilipinong mai-scam. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L, Lady Merry in Black. Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. 49 days, Lakay, Wow, bago bilis ng magpasko. panahon. Yes, at a reminder sa ating mga boss, sa mga employers, Ayan. don't forget, 13th month pay, Ayan. mandatory po yan. At Lakay, sa mga generous dyan, malaki ang puso. Pabonus naman kayo. Ayan. Ay, share your blessings. Yes, the more you give, the more you receive. Ayan, tama ka dyan, Sister L. Pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, abay, basahin ko lang itong padala ni Bishop Ephraim Fautagana. Ano ba yan? Pwede nating napakagandang maging guide today. Yes, bow your head and repeat after me.
Kaasar naman. Oy, seryoso ito. Prayer Pero ano ito. yan, Lakay? Ano yan? Gusto ko din marinig. Yes, Kasi parang, Lakay, may segue ko lang. Si Father Jerry Orbos, Si kapag Father dumadaan yung reels niya sa timeline ko, pinapanood ko talaga. Talaga. Oo. Marami rin bubit yan eh. Pero ano yan, Lakay? Father Jerry Orbos, Imbaga po, Padi. Ayan. Pero ang padalang prayer ni Bishop Ephraim Fautagan ng mga brethren, sabi niya, Dear Lord God Almighty, you know the pain and the burdens we quietly carry to this day because of Typhoon Tino and other stressful human-made calamities. Amidst these life-threatening reasons, we beg you to be close to us to protect and save us from further suffering and pain. In God's name, I pray, Amen. So, mote it be, mga brethren. Daming bayan. Diba? Ganda. Yes, Lakay. Ayan, Tsaka para dun sa ating mga kababayan, mabigat ang pinagdadaanan ngayon. Totoo Lakay. yan. Lalo na yung mga biktima po ng bagyo. Yung mga taga Cebu na naman, pagkatapos di makita yung mga congressmen nila, ha? Oo nga Meron pa ng 26 billion na flood control project dyan. Anyari, saan dinala? Dinala sa London? Mukhang Dinala sa outdated, abroad? Lakay, ang flood control nila Ayan doon. nga. Projects nila doon. Outdated o hindi ginamit? Ayan. Parang mayroon naman, Lakay, pero kumbaga yung design niya luma na. Hindi na siya para sa kasalukuyang panahon. Ganon, oo. Parang kung sa tulay kailangan i-retrofit. Alamin natin kay Sec Vince Dison. Naku, ito tuloy. Ay, magbibisita siya, Lakay, di ba? Sabi rito nung isang nag-text, tama, Lakay, Vince Dison for president. Mawa na kayo dun sa mama, kakapagupit nga lang eh. Bagong gupit na ba siya? Nakapagpagupit, nakita ko Lakay sa isang interview sa kanya, mukhang bagong gupit. Ay, hindi nung nakaraan pala sa Zoom, interview ni Kato Nying. Napa-jobos na ba yung buhok niya? Ayan, lumalabas yung maputi sa parang buhok. Parang hindi niya na-jobos Lakay eh. Nagupit lang. Nagupit lang. Sige, alamin mo natin ang report mula kay Raymond at Paas bago tayo mamigyan ng Aguinaldo, Sister Eto El. muna, Lakay, ang latest sa Senado, mga alien provision, hindi papayagang maipasok sa 2026 national budget. Ayon po yan kay Senator Ping Lacson. Detalye balita mo, RH28, Raymond at Paas. Lakay, Raymond. Elaine, Mayor, lalong hihigpitan ng Senado ang pagtalakay sa 2026 national budget at hindi papayagang mapasukan ng mga alien provisions ito hanggang sa bicameral conference o bicamat enroll bill. Ito ang pangako ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kasunod ng nalalapit na plenary debate sa 6.793 trillion pesos na 2026 budget. Pagdating sa BICAM ay limitado lamang sa disagreeing provisions ng House at Senate version. Kung wala sa bersyon ng Kamara at wala din sa bersyon ng Senado, ay hindi maaring maisingit sa BICAM gaya ng mga nangyayari sa nakaraan. Sabi ni Lacson na pagkasundan na nila ito ng ilang mga senador na kanyang nakausap, gaya ni na Senate President Tito Soto, Senator Sherwin Gatchalian, Senador Kiko Pangilinan at Senador Bam Aquino. Nagbigay-pugay pa ito sa masusing pagbusisi na ginagawa ni Senador Gatchalian bilang chairman ng Senate Finance Committee sa budget ng halos lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sa susunod na linggo ay sisimulan na ang plenary debate sa 2026 national budget. Narito si Senador Ping Lacson. Initial step is hindi na pa pwedeng merong alien na papasok do sa disagreeing provisions. We will limit for easier monitoring pati, no? We'll just limit ourselves to putting up a matrix o kaya just juxtapose lang yung House version against the Senate version, and we will confine or limit ourselves to synchronize, no? To reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version, wala naman sa Senate version, papasukan natin ng kung anong version. Bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ngayong umaga ay isang hearing ang ikinasa naman ng Energy asama ang Civil Service at na pamumunuan ni Senador Pia Cayetano at ilan sa mga opisyal na asang dadalo dito ay mula sa National Grid Corporation of the Philippines na abala ngayon sa restoration ng kanilang linya na apekto ng bagyo sa area ng Visayas. Ito si RH28,
Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Aris number 28, Raymond Dadpas mula sa Senado. Daming Kailang abangan natin ang pagbabalik ng mga hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. Samantala, Sister L, Yes. bago pa ang pamimigyan ng aginaldo, ano ang at saka bago ang words of the day, ayan, abay, batiin mo natin itong nakikinig sa atin. Ayan, Sino yan, Lakay? from Perth, Australia. Oh, wow, imported. Shout out naman kami dyan. Kuyang Deo, sabi ni Kuyang Algie Aguinaldo ng Perth, Australia. Ayan. Good morning, Kuyang Algie Aguinaldo. Ayan, how is your day to die? Ayan. At sabi rin dito, sino nagpadala nito, ha? Lakay, pakibati naman ang tatay ko. Birthday niya ngayon. Ka-birthday ni Chief Justice Jesmundo. Oh, ayan. sino ang tatay niya? Si Tatay Leo Bahuyo. Ayan. Ay, Tatay Leo. Ayan. Buti nabasa mo yan, Lakay. Oo, napansin ko agad eh. Ayan. Magpapainom daw siya ng emperador. Ayan. Happy birthday po. Magpapakantun pa. Ayan. Ito rin si Justice Danton Becer, ha? Mga brethren, mga kuyang, ha? Si Justice Danton Becer, para po sa mga nakilala sa kanya, ayan, siya ay bumabati rin na happy birthday kay Chief Justice Alex Jesmundo. Kala ko kung ano na. Ayan. Happy birthday din kay Tammy Reed. At ganun din kay Faith Pahutagana, haba ng DSWD Cavite. Binabati ni Ateng Tess Pahutagana at Kuyang Ephraim. At happy birthday din kay Sister Sheila Chanko. Ayan. Ito na ang ating Pasko Panalo promo. Ano ang word of the day? Words of the day, Sister L. Ang ating words. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Ito na! Lagi ako nalilito dyan sa... Magpe-play pa pala tayo. Eto na lang ang ating words of the day. Flooded to the max. Madaling tandaan yan, Lakay. Flooded to the max. Flooded to the max. Pwede ba alisin na sa ano yan, sa vocabulary yan? flood baka. Ayan. Nakakatrauma na yan. Nakakatrauma eh. Pero yan ang ating words of the day. Tandaan po ng ating winner para mabigyan siya, Lakay, ng mini component. Yes. At para dito sa DZRH po, mga kaibigan, rain or shine, may bagyo man o wala, tuloy ang dating ni Santa Claus. Hindi to natatraffic. Ito na ang ninong ng bayan, pero sabi ni Kuya Doming, pakibati naman kuyang si Kuyang Andy de Austria ng Tuguegarao Masonic Class number 408. Abay, birthday din niya ngayon. Magpapainom din siya ng emperador at meron pang pinapaitan mamaya. Abay, kailangan meron tayo niyan. Attorney Cornelio Samaniego III. Ayan. Abay, Potentate Nelson Yao. Ayan. At ganoon din si Kuyang Kuyang Pats Arbasa. Oy, Kuyang Pats Arbasa, our condolences po, kayo po ay nakikiramay. Eto na si Sherwin. Ang ating ninong ng bayan para sa ating Pasko Panalo promo ay nandyan sa may Sukat Road, Barangay San Antonio, Parañaque City. Ninong Sherwin, sino ang ating winner today? Ninong! Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo!
Give love kahit hindi pa Christmas Day. Ninong Sherwin. Yes, lakay si Sir El, gumagawa lang dati ng flood control. Pero ngayon, nasa marmol na. Oh. Ang pangalan niya, no? Oh, iba yun. Ilagay din sa marmol na may nakasulat na in loving memory. Ha? Dapat noondas yan. Late ka naman eh. Dapat gumawa ng tama sa lipunan. Ha? Ayan, tignan mo. Pero ito talaga ang gumagawa ng marmol, lakay. Ano kuya? Ano, gasunable. Si Kuya Arnold, nahuli namin na kahit na yung kanyang cellphone, dito sa may sukat, pakita mo yung cellphone mo, Kuya. Ayun, nakabisi. Tama. Talaga. Bigyan ng radyo yan. Wala palang radyo Ayan. Nakatutok ka sa DZRH at sino pa rin tumakaw sa tuwing umaga? Dayo, Alba. I love you, Kuya. Ayan, Kuya Arnold. 1,000 pesos. Thank you po. Ayan. Kuya. Magandang umaga po. Magandang umaga. Kumusta ang bentahan? Salamat sa DCR8. Ayan. Kuya Arnold, kumusta ang bentahan ng lapida? Okay naman, no? Nakaloka ako sa bintana ng lapida lang. Magkakano isang lapida? Mga ganyan. Sa gawa ng marmol mo. Ayan, yung pagpapagawa. Mas mahal ba yung black o kaya yung puti? May uso na ngayon. May gray? picture. Yung puti. Mas mahal yung puti? Opo. Yan. 3.25 ba yan? Hindi naman po. Hindi naman. Okay, Kuya. Ayan, maraming salamat. At ikaw pala ay avid listener ng DCRH. At hindi lang 1,000. Bibigyan ka pa ng mini component. Itanong mo muna yung word of the day. Masagot yung ating word of the day dahil alam mo maraming nang gigigil. Kaya doon sa mga pangalan na binabanggit sa mga hearing. Kung gusto ba nilang ipagawa ng lapida yun, pwede ba? Pwede. Magbibigay pa ng discount. Oy. Ayaw ni Bishop pautagaran ng ganyan. O di ba sa mga yan talaga namang biruin mo yung dinulot na perwisyo at syempre maraming kababayan natin ang nagbuwis ng buhay nga sa mga proyektong hindi naman natupad, hindi naman na ilagay para bantayan at siguruhan yung ligtasan ng ating mga kababayan. Pero anong unang word of the day natin ngayon, Kuyang? Lated to the max. Ayun. Galing talaga ni Kuya Arnold. Meron kang DZRH mini component. Yan na para sa yan. At syempre, meron ka pang DZRH t-shirt at DZRH Noche Buena basket. Yan. At hindi lang yan, meron ka pang regalo mula sa MX3. MX3, dahil lang ang MX3 ang gipak natin ito, hatid ng MX3 Natural Supplement. Ang MX3 ay available nationwide sa inyong suking drugstore at available din sa Shopee, Lazada at TikTok. MX3, dito ako believe. Pero mas believe tayo sa Kuya Arnold. Maraming salamat sa pagtutok sa DCRH. Thank you po. Maraming salamat po sa DCRH. Kuya, Deo Palma, salamat po. Maraming salamat, Kuya Arnold. Ayan, mabuhay po kayo dyan. Ayan. At syempre sa mga nais sa manalo ng 1,000 pesos na kitumutok sa DCRH, pag gusto nyo magpagawa ng lapida, di si Kuya Arnold. Teka, magkano isang lapida, Kuya? Magkano daw lapida ngayon? 7,000 po minimum. 7,000 minimum. Mahal na rin pala, Pwede pa yan. Pwede Granite yun. Kagaya sa mga binibili nating cake, lalagyan ng habang dedication. Ayan. Sama si Kuya sa sa Loyola o sa Manila Memorial Park siya malapit? Manila Memorial po malapit. Manila Memorial. Kaya pala mahal, Kuya, ang lapida mo kasi mamahalin yung mga mayayaman yung mga nakatira dyan. Mga bumibili. Kuya, depende. Depende yan. Depende sa lakay kung lalagay ng kong o ng Uy, hanggang ganyan. Oy, nakikinig. Ayan, Kuya Arnold, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank Merry you. Good Christmas morning. po. Thank you po. Merry Christmas din po. Merry Christmas, Kaya naman sa mga Kuya. nais sa manalo ng 1,000 pesos na kitumutok sa DCRH, baka kayo nasasal dati. Tao pala yun, kala ko pinagpapakita sa likod. Kala mo yung multo na, ha? Nakikita ko sa camera, sabi ko ba't may ulo na kalutang? Kapag si tatay sa likod. Ayan. Nais manalo ng 1,000 pesos na kitumutok sa DCRH. Baka kayo nasusunod natin winner sa DCRH Pasko Panalo Promo. Aring number 6, Sunarin Batao para DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Kuya Arnold at Sherwin Alfaro. Uy, ang Pangulong Marcos, Lakay. Sister L, nasaan siya? Pangulong Dumating na. Nandyan sa may National Disaster Risk Reduction and Management. Sa opisina ba ng NDRRMC ang Pangulo? Ayan, Alamin natin, nandyan si RH15, 52, Edniel Parosa. Edniel. Edniel. Sorpresa ang dating ng Pangulo sa NDRRMC, ha? Ayan. Edniel Parosa, ayan. Okay, go. Naku, naputol. Ba't mo pinutol, Don Pobre, ha? Ayan. Ang Pangulong Marcos po mabigan, ayan, hindi po muna pupunta ng Cebu. Alay muna ang situationer, siguro assessment update, muna, assessment. Lakay, Ayan. Diyan po sa National Disaster Reduction and Reduction Management Council, NDRRMC. Ayan. Campo Aguinaldo to, di ba? Ayan, tama, Campo Aguinaldo. Ayan, RH52. Wala bang kudita dyan? Tinatawagan pala Kay. Mukhang mahina ang reception ni Edniel. Kasi kung nandun ang Pangulo, baka medyo inaano nila yung signal. Yung signal. Ayan. Nandiyan na ba si Boy? Wala pa. Habang wala pa si Boy daw muna, Lakay. Dahil mayroon pala nagsalpukan na e-trike tsaka SUV dyan sa lungsod ng Maynila, Lakay. At mayroong 3 na sugatan. RH29, Boy Gonzales. Boy, kumusta yung mga nasugatan? Yung 3 sugatan, isang driver ng e-trike na babae at 2 pasero niya, isang senior at isang lalaki. At may mga galos yung mga pasero, tumasikas dito nga yung nung masagi, isa nilang e-trike, bumaliktad dito mga pasahero, kaya nagkaroon ng sugat. Yung medyo... Asan yung video mo? Asan yung video mo, Boy? Andyan lahat yung video ko, pati yung mga sugatan na Lakay. At pati yung dumating na yung ambulansya ng Manila Traffic and Parking Bureau at dumating din mga tauhan ng Manila Police District. Si Chairman Muñoz, katabi ko lang, initial nakita niyo yung ano mong nasakyan niyo pagdating niyo rito? Ay, pagdating namin, nakabagsak na yung 3. Isang driver at 2 pasahero. Pasahero pala ng e-bike yung 2. Tapang senior. Bumaliktad yung e-trike. Bumaliktad yung e-trike. Tapos may mga sugat sila at dumating na rito yung ambulansya. Yung ambulansya. Ilan taon na yung driver ng e-trike? Babae pa? Babae pa. Asa 40 pataas lang. Siya yung medyo iniinda niya yung pilay. Yung pilay niya. Ito po. Okay, salamat po. Si Chairman Muñoz Lakay, ang barangay chairman dito sa lugar sa Canton Abad Santos at malapit dito yan sa may Morong sa Tondo, Manila. Dinala na sa ambulansya, sinakay na ang mga sugatan at dadalhin sa malapit na ospital. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Naku, yung mga drivers natin, konting ingat. Ano po, ha? Ayan na yung mga e-trike. At saka siguro yung mga e-trike din huwag na din kasing sisingit-singit kung minsan minsan yung mga e-trike pa ang ano, ha? Ang tawag nito, pasaway kung minsan. Oo, Lakay. Tsaka sila yung pinipilit nila. Yung ikaw na lang talaga yung mag-iingat kasi ini-insist nila na sumiksik. Ayan, oo, totoo yan. Daming bayan. Pero eto na si Edniel Parosa, Philippine National Police. Hindi, Lakay. Yun na daw ang report niya. Iba na pala report niya na iba. Ikaw talaga, Don Pobre, niloloko mo kami, sabunutan kita dyan. Tinatawagan mo pa? Wala pa, Lakay. Wala pa. Calling pa rin tayo kay Edniel. Sige, babalikan natin ang mga reports. At siyempre, Sister L, ayan, ang sabi po ng sinong lawyer ni Congressman Saldico? Si Attorney Roy Rondain. Ayan. Hindi daw matawagan. Nasa hearing daw eh. Ayan. Hearing saan to? Sa Spain. Sandali lamang. Mayaman na daw pala siya dati pa eh. Sa bagay, kasi kontraktor yan eh. Mayaman na siya dati pa. May-ari ng ano yan, Lakay. Yung Misibis Bay. Diyan sa may, anong island ba to? Diyan sa basta sa Bicol yan, Lakay. Nakalimutan ko yung pangalan ng island. Basta isla yan. Pinasyal kami ni Cagraray Island. June Alegre minsan dyan eh. Sabi niya,
kape muna tayo. Sabi ko, sige, sabi ko, sandwich. Tingnan ko doon menu, mahal ng sandwich. Sabi ko. Anong sandwich ba yan? Chicken, egg? Chicken na sandwich, mahal-mahal. Sabi ko, baka mabulunan ako rito, wag na, paglabas na lang natin. Para ka na sa balisin ba yung lakay? Yung isa? Ay, yung balisin. ang turon ginto? Sabi ko, pwede ba ako mag-supplier ng saging sa balisin? Speaking of balisin, Sister Ella, di ba ang balisin pag-aarian ni dating Secretary Minister Bobby Ongpin, Ayan, na may-ari din ng Alpha Land Corporation. Alam mo ba, Sister El, na ang mga super rich na mga senador at congressman ngayon, abay nagbibilihan ng mga mansyon, mga log cabin doon sa Itogon, Benguet, Sister El. Bakit meron? Abay, yan pala ang ngayon. Kung noong panahon ng dating Pangulong Erap Estrada, ayan, ay sikat na sikat ang mga log houses dyan sa Tagaytay Highlands. Abay, iba naman ngayon. Doon naman sa Itogon, Benguet, Sister El. Nasa tuktok ng bundok. Ayan, overlooking view. Ay, oo. Pagka fogging nga, pagka nandun ka sa terrace nung may pinakitang doon sa terrace nung pag-aari na isang senador at kasama yung magandang misis. Ang view, Sister El, yung para nasa ibabaw ka ng langit kasi clouds. Clouds. Sea of clouds. Ayan, Sea of clouds. Para kang nasa Pulag ba yun? Mount Pulag. Mount Pulag, parang ganun. May ganyan ding view lakay sa may Antipolo. Ganun ba yun? May ganyan din. Nakalimutan ko yung lugar. Abay, ang pinakamura daw na bahay doon, mga log cabin talaga, gawa ng mga mga pine trees na imported pa. Matibay yata yun lakay Hindi yata inaanay ang mga yun. Hindi kaya ng anay. Hindi kaya ng anay. Abay, ang gaganda. Mabubungal yung anay lakay. Pagkatapos yung mga mansion, mga bahay, Sister El, nasa bangin Ayan, nasa cliff talaga. Tsaka ang ganda ng parang view. nakakatakot yun lakay. Parang ganun. Kung titignan mo, parang nakatakot Ayan, pero mukhang safe naman. Ayan. Sa bagay, kung marunong ang gumawa niyan, alam nila yan. Ayan, parang sa Tagaytay Highlands. Ayan, abay, ang pinakamura ay 100 million. Sino senador ang meron doon? Sabay ka. Maraming senador at congressman. Ayan. Talaga lakay. Yung isang congressman, dating chairman ng Appropriations Committee. Oh my God. Okay. Ayan. So yan po ngayon mahabigan ang yun ang in sa kanila ngayon. Yan ang in ngayon dito Alpalanda, Baguio, Itogon, Benguet. Ayan. Yung ninong mo pala meron bahay doon Sino doon? Sa bagay, ninong mo taga Forbes Park naman yan. Walang question dyan. Yan ba yung generous na laging tumutulong? Walang question dyan galing sa negosyo yan negosyong marangal. Ayan, si Ramil Tisoy Oliveros sabi niya, wala ako dyan. Hindi makarelate. Hindi ako makarelate. Gano'n ba? Yung mga naka-super LL lang ang nakaka-relate dyan. Ayan, naku, yan pala ang in ngayon bukod sa mga private jets. Kasi, tsaka pagpunta mo doon, kasi nasa tuktok ng bundok. Aba, yung mga nagpupunta doon, naka-chopper o kaya naka-chopper. Helicopter. So, mayroon sila doon parang place na helipad para sa helipad. Ayan, bukod doon sa magandang... lakay, pwede diba umakyat? Kasi sabi mo, kay Ninong naman yung isa. Baka pwede tayo pumasyal dyan. Pwede ka nga mag-honeymoon doon. Pero pagdating mo doon lakay, hindi lang mo nakalaylay. Ayan, pwede ka mag-honeymoon doon. Ayan, talaga. Ay, ganyan pala Ayan, yan pala ang in ngayon sa kanila Ayan, kung dati, yung mga log cabin dyan sa Tagaytay Highlands, ngayon naman ay sa Itogon, Benguet. Para kang wala sa Pilipinas daw, Sister El, pagkaandong ka. Masarap lang kayo sa feeling yung Sea of Clouds. Tapos magpapapicture ka doon habang malamig yung weather. Tapos pagpunta mo doon, naka-helicopter ka. Baka naman Congressman Eric Yap, baka naman yung PDAF natin, pork barrel, farm to... Helipad Road. Farm to my helipad. Farm to my helipad road. Daming bayan. Andiyan si Presidente. Ayan, tawagan mo na.
Ilakay, hindi ito yung pero iba to yung Philippine National Police. Pinabulaanan daw na nahack ang kanilang websites. Sa ano pa yung lakay? Yung DDoS? Kailan nga yung DDoS lakay? November. Tapos na, November 5. Dapat 5 nung 5 pa. Pero alamin natin kung ano itong lumalabas na, kasi lakay maraming nagpapalabas ng fake news na hack, ganito, ganyan. Kaya ingat po kaya sa mga mag-ingat. fake news na ganyan. Eto na, may paglilinaw po ang PNP, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, itinanggi ng Philippine National Police na napasok na at na-take down ang kanilang websites. Ito'y sa kasagsagana ng November 5 hacking day kahapon na una nang ibinabala ng DICT bilang petsa ng potensyal na cyber attacks. Saad ng isang grupo, umabot daw sa 68 official websites ng PNP hanggang regional at provincial office ang kanilang nahack. Pero sabi sa DZRH News, the PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, sinadya ng DICT na pansamantalang i-shutdown itong websites ng pulisya. Kinompirma rin ni Tuanyo na may pagtatangkang cyber attack sa server ng DICT kahapon, pero inunahan na umano sila ng kagawaran. Sa ngayon ay hindi pa rin mabuksan ang website ng PNP para doon sa mga may services na hinahanap at hindi ma-access ang website, hindi pa rin ito mabuksan sa ngayon. Pero sabi ng PNP, ito raw ay dahil under maintenance lamang at sinadyang i-take down ng DICT. Samantala, Lakay at Sister Ellen, dito nga tayo sa General Headquarters ng Camp Aguinaldo kung saan sasagawa ng briefing itong National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay ng epekto ng Bagyong Tino at yung pinangabahang pagpasok ng mas malakas o ng malakas ding bagyo ayong weekend itong tatawaging Bagyong Uwan. Lakay, nakikita ko si Defense Secretary Gibo Chodoro, si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner, si MMDA Chairman Attorney Romam Duartes at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Kararating-rating lamang din Lakay ni Code 1 dito sa Pangulong Bongbong Marcos sa Office of Civil Defense Building at patay doon sa kanyang opening statement ay papakinggan niya itong sitwasyon at nakalap na reports ay iba't ibang ahensya ng gobyerno, pero maliban dyan Lakay ay pinalabas na kaming mga tao ng media at sa ngayon ay mag-aantay na lang tayo ng updates mula roon sa magiging matatanggap na report ng Presidente at syempre yung kanyang magiging direktiba lalot hindi na magbababa Lakay ng red alert yung NDRMC. Dire-diretso na ito dahil by tomorrow o hanggang Sabado inaasahang mararamdaman na dito sa Greater Luzon area itong epekto ng isa pang bagyong tatawaging Juan. Wala rito sa Camp Aguinaldo. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Edniel Parosa. Ba't ang mga pinalabas na taga-media? Ayan, abangan natin yung live Lakay. Meron yan streaming. Mamaya. Yes, ayan, meron yan. Kasi pag-usap mo rin totoo. Ayan, mamaya yung mamaya pagkaharap ng media, sanitize na yan. Napakahalaga ng DZRH as a source of genuine news, no? Opo. Hindi fake news. Ayan, maraming salamat Congressman Bello. Ayan, kumusta ka na? Walden Bello. Samantala, standby Giselle Ricafort. Ayan, mamaya na si Giselle, ha? At baka mamaya madelay yung bonus natin, tsaka 13-month pay. Ay, hindi po pwedeng madelay yan, Lakay. Sandali na mga Giselle, ha? Ipasok na natin. Ipasok na raw si Giselle Lakay. Ba't ba nagmamadali si Giselle? Gusto nito mawalan ng bonus? Baka may tatakbuhin pala kay si Giselle. Ayan, kahapon pa naka-standby. O sige. May ICI pala Kay. Mukhang okay. merong interview yata sila. Ito muna, report sa flood to the max na Cebu. Sisilipin na po yan ng ICI. RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, sisilipin din ng Independent Commission for Infrastructure yung isinumuting report ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kaugnay ng malawakang pagbaha sa lalawigan. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Usaka, hindi pa lamang nila ito mapag-aralan ngayon dahil na rin sa kakulangan ng mga tauhan na kahapon lamang inaprubahan yung paglikha ng 172 na kontraktual na posisyon. Hindi rin naman kasi anya nila kaya na sabay-sabay pag-aralan at gawa ng case build-up yung lahat ng ebidensya na nakukuha ng komisyon
Pero sabi ni Osaka, mapabibilis daw yan. Oras na madagdagan na yung kanilang mga investigador, mga abogado at mga engineer. Sa ngayon, nakatuon daw yung investigasyon ng komisyon sa 421 na mga ghost flood control project nationwide. Titingnan din daw ni Osaka kung nasa lamesa na ng Independent Commission yung report ng gobernador. Una nang sinabi ni Governor Baricuatro na 26 na bilyong piso ang pondo para sa flood control ng Cebu, pero flooded to the max pa rin yung kanilang naranasan. Mula dito sa tanggapan ng Independent Commission sa Taguig City na anumang minuto mula ngayon ay harap sa media si ICI Chairman Andres Reyes para sa panibago nila na kaya na isusumite na case referral sa Ombudsman. Ito si Giselle Ricafort para sa Diesel HQ sa Pilipinas, yun sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat Giselle Ricafort. Ayan, standby man ang Milky Rigunan. Alam mo nga sa sino ba nag-check na attendance diyan sa Congress manang Milky? Ayan, sino ba ang nag-approve ng leave ng mga congressmen? Nasaan itong mga kongresista na sa Cebu? Ayan, but cannot be found sila. Cannot be found. Hindi rin makita sa lost and found. Nasaan nga ba sila? Totoo bang mayroon silang Europe tour? Ayan, sino ang nasa London? Sino ang nasa Switzerland? Pero eto na exciting na balita para sa inyo mga kuyang, mga ateng, mga misis. Ngayong golden anniversary ng Mega. May Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car, Toyota Race, Mr. Cesar Lee, ha? At 1 milyong piso. Simple lang sumali mga misis. Bumili ng specially marked Mega Sardines. Ayan, yung binibili po ninyo. Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend yan sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ayan, katulad ni Angeline Christine Rayo, siya ang latest na nanalo na 1 milyon. At si Neil Villanueva ng Zamboanga del Sur, nanalo naman ng Toyota Race. Kaya mga kuyang, mga ateng, sali na sa Mega Milyonaryo. Malay nyo, kaya ang susunod na maging milyonaryo at magkaroon ng bagong brand new car na Toyota Race. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:29. Ang oras ay hatid Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Good morning, Mama Glory. Damdaming Bayan. Standby manang Milky Rigunan, standby Edwin Duque. Oy mga brethren ha, magandang umaga sa ating mga kuyang ha. Abay mga bisita tayong mga brethren dito na taga NCRH. Abay sina Kuyang Gio Asenas, ha? Ayan, mag-donate sila ng wheelchairs. Wow! Maraming salamat po mga brethren from Dr. Filemon Aguilar, Masonic Lodge number 332. Pero sa loob ng ilang dekada mga lolo, mga lola, ha? Ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Naku, kailan po nito? Maswerte si Paul Pacifico Boy Anyag. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials kapag nagja-jogging. O saan pa? Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuyang, mga ateng, ha? Mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Damdaming Bayan. No, ang latest mula sa kamera, manang Milky, ha? Ayan, mamaya nga, may assignment ka, ha? Alamin mo kung nasaan itong mga kongresista ng Cebu na missing in action. Ayan. Yes, itong sina Congressman Duke Frasco, Edu Rama, Congressman Lagon,
Congresswoman Rhea Gullas. At sino ito si Congressman Lollipop? Ba't Lollipop ang tawag sa kanya? Ayan. Iba naman inisip mo. Ayan. Wait lang, lakay nag-ano ko. Nag-burp ako. Sorry. Hindi ako agad nakabanter. Sige, tawag mo si Manang Ito na muna Milky. lakay. Alamin natin ang latest sa Kamara. Pero yung mga overpriced farm-to-market road projects ng Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways iginiit na maimbestigahan ako. Dapat lang RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella at Lakay, pinaimbestigahan ang umunoy systematic corruption and overpricing ng mga farm-to-market road projects ng Department of Agriculture at ng Department of Public Works and Highways. Nakapaloob ito sa House Resolution 421 ni na Representatives Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Elago ng Gabriela Women's Party List. Ayon sa Makabayan, base sa National Farm-to-Market Roads Master Plan, ang tinatayang gagastusin kada proyekto ay 9.4 million pesos per kilometer. Pero sa mga project costs ng DA, ang gastos ay nagkakalaga ng 15.9 million pesos per kilometer o overpriced ng 6.4 million pesos. Base sa investigasyon ng Senado, ayon sa Makabayan Block, maraming overpriced farm-to-market road projects sa Leyte, Camarines Sur, Bulacan, Eastern Samar at Daraga Albay at napondohan sa 2024 General Appropriations Act. Sa datos naman ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, karamihan sa mga kontrata ay wala sa DPWH Civil Works Contracts Database, kaya pinaniniwalaan ng mga ghost project. Bukod pa ang backlog na 36,000 kilometers ng farm-to-market road projects, patunay ng paggabigo sa infrastructure development ng DA at ng DPWH para sa agricultural sector. Ang resolusyon ng Makabayan Block ay nirefer sa House Committee on Public Accounts at ng House Committee on Agriculture para maimbestigahan. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRE. Lakay yung tanong mo nga pala. Oo. Hindi na ang tanong namin noong Nasaan naman ito? Yung Tino. Kasi ang laging nakaugalian kasi natin na kapag yung nasa Salantan Distrito, dapat merong report yung mga kabatas. Pero nakikita natin sa SOCMED, Sister El, no, na talagang grabe ang basa Cebu. Tama ba, Mills? Ang tagal bago nag-issue ng statement ang ilang mga Cebuano congressmen sa panguna ni Congressman Duke Frasco. Kaya ang tanong doon sa Viber messages namin, Lakay at Sister El, kung kumakalat sa SOCMED na sila ay nasa abroad, hindi naman tinatanong hindi sinasagot ng kanilang opisina. Pero Manang Milks, nasaan daw sila? Mayroon bang dyan? Di ba pagka nagli-live sila may mayroon dyan? Travel clearance. Parang ganon. May travel authority. Meron travel clearance. Pero ang tanong nga mismo namin, Lakay, doon sa kanila mga media relations officer, yung mga nabanggit ng opisyal, lalo na si Congressman Duke Frasco. Ang tagal bago sumagot, halos paalis na nga ang Bagyong Tino nang maglabas ng statement, pero mahalata mo sa statement na mukhang inireport lamang sa naturang congressman at inilagay doon sa aming Viber group. Kaya ang dapat siguro na kung wala man sila sa abroad, kasi hindi naman natin alam na gano'n nakatindi ang magiging resulta ng Bagyong Tino. Sana mabilis din yung aksyon nila, kumbaga ay mag-assign kung sino man yung pwedeng sumagot at ano ba ang aksyon na gagawin ng kanilang tanggapan. Sino man ang Milky si Congressman Lollipop? Isa yan sa mga kongresista Lakay ng Visayas. Cebu. Ayan, ba't Lollipop ang tawag? Anong tunay niyang pangalan? Yun din ang tawag niya sa kanya sa plenaryo, Lakay, pag merong mga yung attendance. Talaga? Baka yun yung pangalan niya. Lollipop. Lollipop talaga? Lollipop Lollipop Durano? Rama? Teka lang. Ang pangalan niya ay Congresswoman Emery Lollipop Uwano Dizon. Babae pala. Yes, Emery Lakay ang pangalan niya. Ang palayo niya ay Lollipop. Emery Dizon Lakay. Dizon. Incumbent Congressional District Lakay ng Cebu. Ayan. At kumakatawan sa 1st District na Mandaue. Palayaw niya pala yung Lollipop. Siguro mahilig to sa Lollipop. Pag sinasama niya Lakay at Sister El, yung attendance sa plenary, di ba, mahigit 300 sila eh. Laging sinasabi ay Congresswoman Emery Lollipop
Dizon. Okay. Madali kasi tandaan yung nickname, Lollipop. Sila kayo nakakaasar, Manang Mills. Ikaw ang tawa ng tawa dyan eh. Okay, alam mo naman tayo, mababaw lang kaligayahan natin. Ang mga bisita ko rito, mahilig din sa lollipop ang mga to. Oo. Alam mo sila kayo, makakita lang ng kung ano may isip. Oo nga, di ba? Masyadong malikot. Hindi yan lakay. Emery, tapos nakalagay doon, lollipop. Ayan, ang tawag sa kanya. Baka nasa London Bridge siya. Ayan. Okay nga, Rod. Alamin mo, Manang Milky, kung may travel authority ito, nasabihan mga ito, ha? Kasi hinahanap ng mga taga Cebu. At kung kailan umalis, Manang Mills, kung pag-alis ba nila, mayroon ng abiso tungkol sa bagyo. At yung bang 26 billion na flood control project na nakalaan doon sa Cebu, ayan, fair share ba? Maganda ba ang hatian nila? Ayan, tig 26 billion divided by 5 5.2 billion yan, Manang Milky. Ayan, nagastos ba yan? Baka mamaya nasa farm to helipad road yan. Ayan. O kaya farm to resort road. Farm to gate road. Farm to my gate. Farm to my... Okay. Alam mo na kay Sister El, kahapon nag-press con din si Congresswoman Terry Ridon. Ang sabi niya, doon sa 15 contractors na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat maimbestigahan. QM Builders Lakay, kasama doon, at maraming projects. Kasama sa top 15 yan, Lakay. Oo, 15 QM Builders, maraming projects sa Cebu. Yung number 1, ba't di binabanggit yung number 1? Ay, Legacy Construction Corporation, ha? Abay, yung bumili ng magandang misis, ayan. Hindi naman niya binili yun. Sabi kasi nung... sabi niya, nabili. Wala akong Rolls Royce, pero maganda ang misis ko. May nagano, magkano niya binili? Ayan, itong si Alex Abilido. Ayan, may private jet ito eh. May mga apartment sa New York ito, ha? Manhattan, ayan, Malibu. Pero bihira na babang. Kaya nga kaya ang tanong parang hindi nga halos eh. May protector daw to na malaki eh. Sino bang protector nitong si Alex Abilido? At saka ikaw nababanggit mo pag nire-report sa'yo ang tungkol sa mga flood control scam. Siyempre, siyempre, number 1 yan. Bakit di mabanggit-banggit? Ba't puro diskaya lang? Ayan. Si Sally Santos, ba't nawala na? Para maalala ni Senator Ping, lalo na pag-release siya ng hearing sa Blue Ribbon Committee. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo, Lakay, at Sister El. Daming Bayan. Report mo, Lakay, Edwin Duque. Wala pa ba si Boy? Si Edwin muna ito na. Ang Malabon LGU Lakay, nakaisa naman sa sabayang earthquake drill ngayong araw. RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Miss Ellen Mayordeo, pinangunahan ng Bureau of Protection ng Malabon Disaster Restoration Management at ang mga estudyante. Itong sinagawang earthquake drill dito sa may Malabon National High School, kung saan ay aktual na pinalabas yung mga estudyante kung sakaling magkaroon ng lindol at aktual ding inilabas yung mga biktimang natrap sa loob ng building at saka dinala sa command center para bigyan ng lunas bago ito dalhin sa isang pagamutan kung ito'y di kayang first aid. Sa City Hall naman ng Malabon ay pinangunahan ni Mayor Jenny Sandoval yung mismong paglabas ng City Hall patungo rin sa mga command center. Iba't ibang mga eskwelahan, maging dito sa mga sa City Hall ng Caloocan, sa mga mall, makikita natin yung sabayang earthquake drill at para magkaroon ng aral. Yung mga kababayan natin kung sakaling sumapit yung lindol tulad ng ibang lugar, ay meron na silang idea kung paano sila makalabas ng ligtas at kung sakaling matrap sa loob, ay meron din silang idea kung paano makalabas ng ligtas. Sa ngayon ay may ilan pang mga nagkakaroon ng earthquake drill sa iba't ibang lugar para nga sa isang sabayang ito yung simultaneous earthquake drill hindi lamang sa Cabanaba kundi sa buong National Capital Region. RH123, Edwin Duque nagulat sa DZRH Oras sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Edwin Duque. Standby sa ating mga reports.
At mamaya Sister L, ayan, sinugot tayo naman magandang lalaki mula sa Dr. Filemon Aguilar Masonic Class number 332. Ayan, andito pa yung kanilang DDGM sa NCRH. Ayan, si Very Merciful Felbin Mariano. Ayan, nasa LTO ka pa, kuya? Wala na? Ganun ba? Ayan, okay. So, sila po mahabigyan na yung magdodonate ng wheelchair. Ayan, hindi po flood control project. Akala ko lakay, sabi ko sa'yo kanina, pwede pahiram nung isa. Akala ko si automatic pinipindot. So, ikot na. Sige, bigyan natin kay Kuya Felbin Mariano yan. Lalagyan ng motor yung wheelchair. Yung mga darakusa. Tamad maglakad. The remote. Ayan. Sige, papakustomize natin yan. Kay Kuyang Gio Asenas ng Yokosuka Lads number 20 from Japan. Ayan. Baka pinalagyan ng Toyota mo, engine yan. Oras, Sister L. It's 9:47. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Taas. Concert. Buksan ang flashlight. He ain't heavy. He's my brother. Oy, most merciful Raul Canon. Ayan, right merciful Bob Moran. Ruel Rivera. Abay, andito ang mga brethren natin sa Dr. Filemon C. Aguilar Masonic Class number 332. Abay, sila po ay hindi po mamigyan ng flood control project. Ayan. Sila ay mamigyan ng wheelchair para sa ating mga kabayan, para sa ating DZRH Operation Tulong. Yes. O nga pa, Don Pobre, pakitawag si Miss May Binaohan. Ayan. Baka nandiyan na si Miss May. Yes, kasi sa kanila natin ita-turn over itong mga donasyon nilang wheelchairs. At siyempre, pakilala mo natin ating mga bisita. Of course, ang ating DDGM sa NCRH, mga brethren, si Very Merciful Felbin Mariano ng Aguilar Lads, ng LTO Lads. Ayan. Kaya Felbin, good morning. Very. Magandang umaga po. Ayan. Kuyang Deo and Sister L. Good morning. Sa mga nakikinig po ng DCRH. Ayan. Magkano ba ang rehistro ng Bugatti tsaka Rolls Royce sa LTO, Kuya Felbin? Mahal ba ang rehistro siguro niyan, Ayan. Yung ba pa yung nire-rehistro rin? Kasama na yata yung lakay. Siyempre, kasama natin ating Worshipful Master ng Aguilar Masonic Lads, si Worshipful Master Iser Gatdula. Ayan, Kuyang Iser. Good morning po, Kuyang Deo. Good morning, Sister L. And sa lahat pong tagapakinig, magandang umaga po. Yung Worshipful Master ng Filemon Aguilar, artistahin ito. Ayan. Boy next door. Ayan. At si Kuyang Don Soriano. Kuyang Don, ayan, good morning. Ayan. Good morning po, Kuyang Deo. Ayan. Good morning po. Sa mga tagapakinig at tagapanood. Ayan. Ganda ng umaga po. Balbas mo, kaya may pinaglalaanan ganyan. Pang UPS yan mo yan. Uninterrupted power supply. Ayan. Si Kuyang Michael Severino. Ayan. Good morning, Kuyang Michael. Ayan. Nasa tahimik si Kuyang Michael. Nasa gilid lang, nasa gedli lang. At si Kuyang Romel Dansalan. Ayan, Kuyang Romel, nasaan Kuyang? Ayan. Magandang umaga po. Thank you. Ganda ng boses. Grabe yung boses mo. Parang may papalit kay Yuel, Parang si David, si ba yung yung sa artistang kaya mo yan lakay. Sa gabi ng lugi. Ben David. Ayan, Ben David. At siyempre si Kuyang Baset Lukman ng Aguilar. Kuyang Baset, Kuyang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayan. Umagang kay ganda sa'yo, Kuyang Deo, tsaka kay Madam Sister L. Ayan, umagang kay ganda raw. Ayan. Nakinig sa atin si Kuyang Abul Makabato, andito kahapon. Ayan, hinold up ako. Ayan, may fundraising din siya. Na-hold up ka lakay. May fundraising din sila. Ayan. At of course, live from direct from Japan, Sister L.
ito ay US Never. Ayan. Retired US Navy. Ayan, si Kuyang Gio Asenas ng Yokosuka Lodge number 20, Japan. Ayan. Ohayo gozaimasu, Kuyang Gio Asenas. Good morning po. Ayan. Good morning po. Mga nakikinig po. Ayan. Bati mo sila ng Japan. Kung hindi ka marunong magnipongo, Kunti lang po. arigato gozaimasu. Bansai. Ayan. Kunti lang po. Konti lang yung baon. Ayan, konti lang baon. Ayan. Anyway, Kuyang Worshipful Master Isar Gatdula. Ayan. Abay, ba't nyo naman Kuyang naisipan yung mag-donate ng wheelchair para sa ating Operation Tulong? Ayan. Actually, Kuyang, this is a yearly activity ng lodge namin in coordination with our Japanese brethren, so foreign brethren po natin. And we know for a fact that your station, your program really helps a lot of people. So, andito po kami para tumulong at suportahan po kayo. Mukhang matitibay itong mga wheelchair na dala nyo, Worshipful Master Isar Gatdula, ha? Kuyang Gino Asenas, ha? Mukhang Toyota pa. Made in Japan to. Toyota ba? Kumacho ang makina ng motor. Ayan. So yearly pala Kuyang, every year, puro wheelchair ang dinodonate ninyo. Aside from that, meron pa rin po kayong mga relief operations po, Kuya. Naku, lalo ngayon, maraming sinasalanta kailangan ng tulong. Bagyo. Ayan, sa bagay, mga brethren natin, marami tayong mga kuyang. Ayan, yung mga fundraising nila para sa mga charity activities. Ayan, dito dinadala sa DCRH sa Operation Tulong. Balita ko, isang truck yata yung wheelchair na dala nyo. Actually, dalawang truck po yun. Dalawang truck. Ayan. Tinatanong ni Sister El kanina, yun daw mga wheelchair ba? Yung di-motor na, mga di-remote control na, ha? Sabi niya, binigyan ka na nga, abusado ka. Ayan. So, Kuyang, ayan. So, kumusta po ang iba pa activities ng Dr. Filemon Aguilar Masonic Lance number 332 dyan sa Las Piñas? Actually po, aside from dito nga po sa wheelchair, kasama rin po namin dun sa naging relief operations na nasunugan po dun sa Las Piñas 2 weeks ago. Yung Square and Compass Club po, which is represented right now by its secretary, si Kuya Don Soriano. And kasama rin po namin dun sa activity na yun, yung ating mga kapatid from Japan. Wow. Yun nga po, yung Rising Sun Lodge number 151, yung US George Washington Travelers, Hintay Lodge number 16, Yokosuka Lodge number 20, and yung pong ating another lodge din po dito sa atin, yung pong Moriones Lodge number 399. Kaya sinaw yung Conrad Duke, kaya ko yung Orly D. Ayan, mga taga Moriones Lodge. Ayan, ito mga brethren namin sa Masonry, Sister L. Ayan, palibasa ka rin sa kanila mayayaman. Kaya, mga nakaka-LL sa lalakayo. Kaya ang donate charity works. Ayan, okay yan lakay para mas maraming blessings. Ayan, totoo yan. At kasama yan sa sa obligation ng mga Freemasons. Ayan, yung corporate social responsibility. Yes, mga marami sa kanila philanthropist. Ayan, katulad ni Kuyang Gio Asenas, US Never to, $1 ang pera nito, kaya times 58. Ha? Pangmalakihan na palakitan neto eh. Makapagmano nga. Ayan, pwede maging ninong ito. Habol mo to. Ayan, maraming lapad ito, tsaka $1. Ayan, so Kuyang, ano pang iba activities ng Filemon Aguilar? Ayan, wala ba yung mga golf tournament dyan? Ayan, Actually, meron po sa February 11, 2026. 2026. Opo, medyo naghahanda na po kami sa susunod na ANCOM sa this coming 2026 po. Sige Kuyang, babalik kayo pagka nag-launch kayo na basta ang part of the process ay mapupunta sa Operation Tulong. Matik po yun. Ayan, pero sandali lang mga brethren at meron daw flash report ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Flash Report. Flash Report! State of calamity sa buong bansa dahil nga po sa epekto ng Bagyong Tino, inaprubahan na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Plaza Aguinaldo na inaprubahan niya na ang state of calamity sa buong bansa
epektuhan itong pananalasa ng Bagyong Tino. Batayan sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kasunod ng naitalang pinsala ng typhoon sa 10 hanggang 12 rehiyon sa bansa. Ito binabanggit natin mga rehiyon ay sila rin o kabilang doon sa mga binabanggit na rehiyon ay sila rin mga asahang tatamaan itong papalapit naman na Bagyong Juan. Pakinggan natin itong statement ng Presidente matapos mamuno sa situation briefing dito sa Campo Aguinaldo. Nakatapos ng briefing ng ating NDRMC tungkol unang-una sa response natin sa Typhoon Tino. Mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu. Actually, Region 6, 7, 8, Maropa, umabot sa Negros Island region, kasi tumawid ang Tino, and the damage is heavy, and so we are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course the LGUs. Maayos naman. The only problem is that napakalakas ng Tino. Unfortunately, meron tayong inaabangan na parating na may potensyal na maging mas malakas pa. Itong natin napangalanan na 1. And so we are also preparing for that. Yung pinakamalaking problema na nakita namin is that yung tao na, yung lahat ng personnel natin na nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin nga relief and support ng pamahalaan doon, ay kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung uwan, which is going to hit central and northern Luzon. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. We will already be feeling the effects, yung ulan and some winds, siguro by Sunday morning. Kaya yun ang aming binabalanse kung hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na ay in place na. The same thing, but we will do as much as we can to anticipate. Dahil marami tayong, if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Pero napakabigat nung nangyari ng Tino. Unfortunately, the casualty count is very high. Madami tayong deaths na have suffered. I do not want to give a number because we are still in the process of validating all the numbers about the damages, etc., the number of people who have been displaced, the number of families that are under evacuation centers, those that have been displaced na umuwi sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Those are still being processed, but it is a significant number. So that's the situation for now. We are continuing our relief and support for those who were hit by Typhoon Tino, but we are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Because of the scope of shall we say, problem areas that will be hit, that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10, 12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So that gives us quicker access to
to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. So that's the way things stand now. We will keep giving you bulletins as the days pass. Thank you. Ang kilid ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pang isang oras, yung kanyang pagdadating dito, handa doon sa pamuno sa briefing, tinanggap yung reports at pinaprubahan yung rekomendasyon ng NDRMC at may umalis ka rito sa General Headquarters ng Camp Aguinaldo. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Edniel Parrosa, Mr. President. Ayan, sana lahat ng mga pondo sa flood control project, ayan, ilagay na rito sa calamity fund. Tsaka lakay, automatic yan, may price freeze, ayan, diba? Totoo yan. Anyway, Sister L, ayan, may bisita pala tayo, may birthday ngayon, ha? Sino yan? Si Kuyang Baset Lukman. Happy birthday, Kuyang Baset Lukman. Ayan. Lagay, bati-bati lang. Eme lang. Ayan. Mamaya, magpapakain na siya ng balbakwa. Ayan. Balbakwa talaga. Yung kalabaw yan, Kuyang, di ba? Ayan. Na may, may curry. Sa mga manginginom, mahilig sa ganun, di ba? Ayan. Sabi ganun manginginom. Hindi pang ulam yun, di pulutan hindi lang yan. Yung iba nagpupulutan ng ganun May kakilala ko, mahilig magpulutan ng ganun. Pulutan niya, kanin tsaka ulam. Pagkatapos high blood siya. Oy, happy birthday din kay Tito Junior Nicolas mula kay Kaloy Pascual Junior at isang kalahi. Anyway, mga brethren, ayan, Kuyang Iser Gatula, ayan, maraming salamat, Kuyang, sa iyong mga donation na wheelchairs. Ayan, at next time, Kuyang, huwag kayo mahiya, ha? Ayan, pag may donation kayo, dalhin lang dito sa DCRS Operation Tulong, ha? You are very much welcome here. Ayan, si Kuyang Gio, ayan, mga brethren natin sa Japan, Kuyang, ha? Baka sobra-sobra yung kanilang dollar dyan, mga lapad doon, dalhin lang dito sa Operation Tulong. Ayan. Uli statement, Kuyang Worshipful Master Iser Gatdula? Yes po, Kuyang Sir. Thank you po for having us here and for accommodating our donations po. And I'd like also to thank Kuyang Nelson Yao for endorsing us to the station. And Kuyang E.J. Angeles, yung kasamahan po natin sa Japan na nag-organize po saka nagpadala ng mga donations po. Maraming salamat po. Ayan. At si Berosiful Greg Kayabyab, ayan, binabati rin kayo. Ayan, nanonood sa atin. Lalo na ang poging-poging Berosiful Felbin Mariano. Ayan. Kuyang Gio Asenas, baka may panawagan sa ating mga brethren na nasa Japan, ha? Ayan, kamo magpadala lang dito ng donasyon. Ayan. Nakikinig po sila. Nakikinig sila sa atin. Ayan, nakikinig sila sa atin. Ayan, Kuyang Felbin. Ayan, kumusta ang LTO? Ayan, anong Berosiful? Mabuti naman po. Ayan, kumusta ang collection sa LTO? Ayan. Wala nang hindi, yung mga sa registration, wala nang mga fixer doon, tsaka naubos na ba yung fixer? Wala nang backlog ng plaka. Sa plaka naman po, maayos na po. Maayos na. Ayan. Ayan. Okay, mga brethren, maraming salamat in behalf of DCRS Operation Tulong. Wala pa ang ating Wonder Woman Miss May Binauhan. Maraming salamat sa mga brethren natin sa Dr. Philemon C. Aguilar Masonic Lance number 332. Ayan. At of course, sa kanilang Worshipful Master, Kuyang Isera Gatdula, Worshipful Brother Don Soriano, Kuyang Michael Severino, Kuyang Romela Dansalan, abay Brother Baseta Lukman, Kuyang Gio Asenas ng Yokosuka Lads number 20 Japan. At of course, very worshipful Felbin Mariano, DDGM NCRH, at mula sa LTO. Ayan, Bansay, Kuyang Gio. Ayan, thank you mga brethren. At sa halpa ng mga brethren natin na nakikinig, ayan, yung mga charity works ninyo, yung mga sobra-sobrang pondo dyan, dali naman po dito sa DCRS Operation Tulong. At sigurado marami kayong matutulungan at marami tayong makababayang mga less privileged ang matutuwa dito sa atin. Thank you mga brethren. Mabuhay ang masonerya, mga mason. Mabuhay ang Dr. Philemon Aguilar, Masonic Lad sa number 332. Daming bayan.
Mamaya ko yan, picture pa tayo mamaya. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe. God bless. Susunod na Operasyon Tulong, Wonder Woman, Miss May Binauhan, ang reyna po ng Operasyon Tulong. Oras, 10:13. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.